Ito ang pakinggan natin. Ito po, pakinggan nyo to. Maganda to. Po natin ang reaksyon nitong binahagi ni Sir Third View patungkol po sa naging issue ni Christian Esguerra. And mamaya po, ibibigay ko po sa inyo yung aking saloobin or opinion bilang kaamping doon po sa ginawa po ni Christian Esguerra. Pag-usapan po natin yan. Makikisaw-saw lang ako ng konti dito sa issue ni Christian Esguerra. Kalaban yung mga loyalista ni PBBM na galit sa kanya ngayon, nagsisipag-unfollow sa kanya dahil tinawag ni Christian Esguerra na bobo daw si PBBM. Ito, pakinggan nyo to. Maganda to. Maganda po to, pakinggan nyo. Siyempre, pagka loyalista ka, masasaktan yung damdamin mo. Ako Tama. naman, dati akong kakamping. Ibinoto ko si Leni Robredo, ipinangampanya ko si Leni Robredo. At kung si Leni Robredo ay kakandidatong muli, iboboto ko yan uli. Tama. Ayaw na ayaw ko kay PBBM nung 2022 elections. Kasi may mga preconceived notions ako. Iniisip ko na baka si PBBM kapag nanalong presidente, kamukha ni Digong, ipamigay na ng tuluyan ng West Philippine Sea. Di ba? Yun eh. Yan ang opinion ng isang kakamping. Baka ipabigay yung West Philippine Sea, ituloy yung EJK. Kamukha ni Digong, ituloy ang tokhang, kamukha ni Digong, palaganapin ang korupsyon lalo dito sa bansang Pilipinas. Pero, malapit na matapos yung term niya. Hindi naman natin to nakikita. Wala naman tayong nababalitaan na siya ay dawit dyan sa flood control. Doon pa lang sa issue ng West Philippine Sea, kota na siya para sa akin na ipinagtatanggol niya ang bansa natin, tumitindig siya. Kita nyo? Ayan ba? Hindi nare-realize sa mga dilawang tanga yan. Hindi po nare-realize yan ng mga dilawang tanga. Iniisip lang nila sila magaling. Iniisip nila sila ang very very good. Aray ko. Laban sa China dahil sa atin talaga yung teritoryo na yan. Kung ikaw presidente at sangkot ka sa issue ng korupsyon, hindi mo papahabol yung mga congressmen at mga senador para ikulong sila. Oo, tanggap natin, mabagal yung takbo ng mga kaso, mabagal ang pag-usad ng proseso, pero kahit papano, may nakukulong, umuusad ang proseso ng paghahabol sa mga kawatan na to sa gobyerno. Dyan pa lang, purihin na natin tong Pangulo natin. At isa pa, ang kalaban natin dito lahat na dapat natin pagtulong-tulungan ay si Sara Duterte at ang puwersa ni Sara Duterte. Dahil kitang-kita natin ngayon na lumalabas kung sino ang mga demonyo at kung sino ang matitino. Dapat magkakaisa muna tayong lahat para pabagsakin ang puwersa ng mga demonyo na to sa pangunguna ni Sara Duterte. Kung sino man ang maging pangulo na makakalaban niya, suportahan natin. Yun ang importante at saka na tayo mag-away-away uli o magpalitan ng opinyon o magdiskusyon kung paano pinakamaganda para sa bayan natin. Dahil si Sara Duterte is an existential threat para sa ating lahat ng mga Pilipino kapag naging Pangulo, kaya dapat natin niyang pabagsakin. Dito naman sa issue ni Christian Esguerra, marami kaming prinsipyo na pinag-sharean. Naniniwala ako sa mga ipinaglalaban niya, pero sa totoo lang, meron talaga tong kayabangan. Ayaw na ayoko na kapag kami nagko-comment sa show niya, mali ang spelling, kahit DDS pa yan o kahit hindi DDS, pinagtatawanan. Kita mo? Tarang-tanga ka, Christian Esguerra. Akala mo kung sino ka? Akala mo, ano ka? Ganyan yung mga dilaw, perfectionist. Akala mo gusto nilang gobyerno talagang akala mo gusto nilang gobyerno, abay akala mo hindi nagkakamali, pero yung gobyernong pinaggalingan ng mga dilaw, grabe. Puro anomalya. Aray ko. Lumalabas na mga tunay na kulay nyo eh.
Pero yung mga tunay nakakamping dyan, alam nyo kung sino kayo. Ang laki ng respeto namin sa inyo, alam nyo yan. Diba? In a very condescending way. Mga holier than thou to eh. Parang lahat lang ng sinasabi nila ang tama, lahat lang ng sinasabi nila ang pwedeng gawin. Eh they're just outsiders looking in. Mapakahirap para sa isang outsiders na nagbibigay ka ng opinion kung paano gagawin ang isang bagay. Wala ka naman dun sa posisyon na yon. Kung ikaw si PBBM, marami kang kinukonsider na bagay bago ka gumawa ng desisyon. At itong sila Christian Esguerra, sila Shelo Magno, kapag hindi nila nakikita na yung gusto nila ang nangyayari, binabatikos nila. Binabatikos nila. Napakadali para sa isang outsider na nakatingin lang sa loob na magsalita na ito dapat, ito dapat, ito dapat. Eh, wala naman sila doon eh. Sa loob eh, hindi naman nila alam kung ano yung mga dapat i-consider ni PBBM bago siya gumawa ng desisyon eh. Oh, kita mo? Yan! Biro mo, iba talaga may kakamping na may utak. Katulad, si Christian Esguerra, walang utak yung journalist na yan. Aray ko. Bobo yan eh. Bobo yan si Christian Esguerra. Aray ko. So yun lang yung point ko. Oh, Pero kung sino dapat ang kalaban natin dito, dapat malinaw na sa ating lahat. At ito ay walang iba kundi si Sara Duterte. Kaya magkasundo-sundo tayo para mangyari na mapabagsak natin ang puwersa nito at siguraduhin na hindi na siya makakabalik sa 2020. Ito po yung masasabi ko dyan mga kababayan. Bilang kakamping po, para po sa akin mali naman talaga yung ginawa ni Sir Christian Esguerra na gumamit po siya ng term na below the belt at talaga pong offensive. Na talaga pong kung ikaw ay loyalist at talagang sumusuporta po kay PBBM, masasaktan ka po talaga dun sa sinabi niya. So para po sa akin mali talaga yon, no? And dahil dyan sa mga ganyang salitaan, kaya po nagkakaroon po ng away at samaan ng loob, no? Ako po, para po sa akin, iisa lamang ang kalaban natin dito. Ang kalaban po natin dito ay yung mga maka-China at nagpapahamak sa bansa natin na parang tila ibebenta tayo sa mga sindikato kapag sila po ang namuno. Yung po ang tinuturing kong kalaban dito. Para po sa akin, bilang kakamping, nakita na po natin na pare-pareho ang mga loyalist at mga kakamping ng layunin para sa bansa. So para po sa akin, dapat tayo magkakampi dito. And hindi po ako nagdi-discuss ng kahit anong bagay na alam ko na makakalikha ng samaan ng loob. oh, di ba? Isang ano lang tayo eh. Isang ano lang tayo mga kababayan. Isang ano lang tayo. Uy. Isang mitiin lang tayo. Pabagsakin ng mga DDS. Isang bangka, di ba? Isang bangka. Amitiin, pabagsakin ang lahat ng DDS, pabagsakin ng mga Duterte. Eh kung ganyan-ganyan tayo, sinisita nyo ang Pangulo na magiging kasangkapan natin para maging maganda ang ating kinaharap na Pilipinas. Ubusin ang mga Duterte. Aray ko. Diba? Oh. Andyan na si Mami Norma Pablo. Thank you, Mami. Thank you, Mami Norma. Diba? Oh, diretso. Kahapon nga po, hindi ko alam kung birthday or kamatayan po ni dating Senator Benigno Aquino. Oh, Hindi po ako gumawa ng content patungkol dyan dahil sabi ko ayoko na maalala yung nangyari sa nakaraan. Pero nagpapasalamat ako at na-appreciate ko na nirecognize ni PBBM ang mahalagang araw na iyon. oh, kita mo? Biro mo, pinatalsik yung pamilya niya, nahirapan yung pamilya niya dahil sa mga Aquino. Pero si BBM binigyan ng alaga. Bakit? Tama na yung kulay politika. Pugsain natin yung demonyo. Diba? Ibig sabihin, pinupuksan niyo si BBM, demonyo tingin nyo kay BBM, ganun ba? Demonyo tingin nyo sa ganyang presidente natin, demonyo? Eh, anong tawag mo kay Digong?
Putang ina nyo eh. Mo bang maging safe sa tamang tao? Ito ang dapat mong gawin. First step, mwah. Second steps, mwah. Helmet. Mwah. Mwah. Sabi nanay ko, hotdog, ang binili mo potlong, tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? Oh, sabi ni Dario, baka kamping to. Hoy, nyolo na ungas, nagtatanggol ako kay BBM, pero nagsasalita ka, wag mo lahat sabihin lang ilan, pinklawan o dilawan, isa lang yan. Mali. Yung pinklawan, yan yung pink, kakamping, yan yung mga umalis dahil mabaho ang ibang dilawan. Diba? Oh. Diba? Yung hindi isa yan. Yung dilaw, maraming mabantot dyan. Alam mo ba? Kaya nga nagkaroon ng kakamping eh. Kaya nagkaroon ng kakamping. Kasi nga mabaho yung ibang dilaw. Aray ko. Yun. Oh. Duterte, Marcos vloggers, pare-pareho lang kayo. Uy, hindi mas pogi kami, tanga. Mas pogi kami. Uy. Mas pogi kami. Aray ko. Uy ba? Mas pogi kami. Mukha-mukhang ano yun, oh. Kokey. Nangmumolestya. Nangmolestya ba ako ng ano? Putik. Hindi naman ako nangmolestya ng 12 years old, ah. Paano parehas kami? Wala akong minolestya ng 12 years old, uy. Kaiba kami. Your Filipina page. Diba? Oh. May nabalitaan ba kayo, Nyolo? Minolestya, 12 years old. Wala, bawal yun. Aray ko. Nyolo, may kumakalat na birthday mo daw. Hindi ko nga birthday eh. Ewan ko. Uy, hindi kami namumulestya. Diretso. Para po sa mga Pilipino. So, nagpapasalamat ako na na-recognize nyo ni PBBM. Kamukha mo si Boss Dada, Nog. Okay yun eh. Ikaw, Danse, nun, pinapatawa mo ako ha. Pinapatawa mo ako. Hindi mo ako iniinis. Napatawa lang ako sa'yo. Ayusin mo yung comment mo, yung nakakainis. Nakakatawa yan. Aray ko. At holiday iyan, kung di ako nagkakamali, parang hindi dinideklarang holiday yan nung panahon ni Duterte, no? Nagpapasalamat po ako dahil yung mga ganyang gesture or mga ganyang pinapakita po sa mga Pilipino ay lumilikha ng pagkahilom. Oh, Nahihil po ang nangyaring sugat sa nakaraan. diba? No? Oh. At dapat po yun yung Alam mo, ang galing nito. Ganito yung mga kakamping talaga na may utak. Hindi katulad ni Christian Isguera. Hindi tanga-tangang Cielo Magno. Diba? Pati yung asawa niya. Yun ang tanga. Eh si Atty. Enzo, kaibigan natin yan. Alam ni Atty. Enzo. Kaya nga Atty. Enzo, sampalin mo nga si Christian kung magkano binabayad mo sa amin. Sa bunyog. Pag nagrarally kayo, sumasama kami. Sabihin mo kung binabayaran mo kami. gawa natin. Kaya nga po, para po sa akin, sana si Christian Esguerra po ay mag-ingat naman sa paggamit ng kanyang mga salita. Hindi naman po kita kumukontra mo. ang mga lawyer. Ito po yung channel niya, kakamping ka. Ang channel po nito, kakamping mismo. Dahil siya ay kakamping. Mag-ingat ka daw, Christian Esguerra, tanga ka pa naman. Aray ko. Ano mo ba, Christian Esguerra? Gaya-gaya ka pala eh. Alam mo, gaya-gaya ka lang. Teka lang, singit lang natin to mga kababayan, mga karayoma. Si Christian Esguerra po, gaya-gaya lang pala yan sa ating boss na si Mike Cervera. Bakit ka mo? Ayan po, oh. Ito po ang original na pack purse. Ito po. Mga kababayan, ito po ang original pala na pack purse. Ito, ang aking boss na si Mike Cervera. Ayan, oh. Yan ang pack purse. Ayan, oh. Ayan po ang original na pack purse. Yan po, dahil ang dami niya pong pinak. Patayin mo si BBM. No joke.
Ayan, gaya-gaya ka, Christian Isguera. Ayan ang original na Pampers. Nakikita mo yan? 3 dyan, pinak niya. Oh. Bago niya kausapin, Pampers. Aray ko. Kaya gaya-gaya ka pala, Christian Isguera. Ginagaya mo lang si Boss Mike Cervera. Ginaya mo lang. Aray ko. Oh. Eto, si number, ang pinak ni Boss Mike dyan, si ano eh. Hoy! Oh, yan. Yan ang gawain yan. Hindi ka kakausapin niya bago niya talagang susubukan ka muna, pack first. Gaya-gaya ka lang, kala mo kung sino ka, Christian Isguera. Mami Norma. Mami Norma Pablo, nandiyan ka ba? Sorry, Mami Norma. Gaya-gaya pala to eh. Gaya-gaya pala to, Mami Norma, si Christian Isguera. Ito original na pack first. Aray ko. Oh. Oh, dito na tayo. Dugtong natin yun. Nasaan na yun? Oh. Loyalist, no, kung gusto niyong batikusan si PBBM. Pero dapat ito ay maging constructive at hindi yung talagang nakaka-offend kasi Oh. ayaw nga po natin sa mga Duterte. Ayan, Yung mga tumawa tuloy si Mami Norma. Mami, ba't wala kang jacket? salitang binibitawan nila, ginagamit nila, ayaw natin ng ganun. Tapos, tayo pala yung gagamit ng ganun. Hindi po ba? Para naging ipokrito tayo. Pwede pong batikusan ng Pangulo, no? Pero wag naman yung tipong nakaka-insulto na. Mga Alam nyo, batikusin nyo si BBM. Sabi ko kay Mami Norma, sumusobra na kasi Mami Norma. Sabi ko, magkausap kami palagi yan eh. Sabi ko, Mi, sumusobra na kasi, Mi. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, bakit? Ikaw ba naman, bigyan ka ng sitwasyon. Either tanga o kasabwat. Saan mamimili yung mga loyalista doon? Aray ko. Di ba? Aray ko. Di ba? Saan mamimili yung... halimbawa ito. Halimbawa si Honesto. Sinabi ako si Honesto, alam mo Honesto? Either pangit ka o amoy tae. O, ano pipiliin mo dun? Di ba mga kababayan? Either pangit ka o amoy tae. Puti ka na pipiliin ni Honesto doon, pangit o amoy tae. Wala ka pagpipilian eh. Kaya kabobohan yung ginawa niya. Wala problema, batikusin mo. Hello, BBM, kasabwat ka. Okay na po yun. One way. Ika nga. Pero yung pinapili ka ng sitwasyon na wala kang mapili, mali na yun eh. Sabihin niya, ni Christian, sa tingin ko, kasabwat si BBM kasi ganito. Siya yung may hawak ng executive, siya yung... Okay lang yun, diretso, kasabwat si BBM, okay. Pero yung papipiliin ka, tatingin mo, ano ka, either tanga o kasabwat, putik iba yun. Wala kang pagpipilian. Diba? Freedom of expression yun eh, kasabwat si BBM. Isa lang, sabihin mo na, hindi pagpipili mo tanga o kasabwat. Lagi niya po sinasabi yan. Noon pa man, naririnig namin. Mali yun. Di ba? TS lang ang gumagawa niyan. At wag naman yung tipong destabilization. Ibang usapan yon. You can criticize para mapagaling niya ang kanyang trabaho, pero ibang usapan kapag insulto at destabilization ang ginawa mo.
Bukod doon mga kababayan, alam niyo naman po, nakakamping ako, gaya po ni Sir Third View, kahit hindi ko po binoto si PBBM, Oh. marami akong bagay na hindi ko inaasahang mangyayari Oh. na gusto kong mangyari kaya si Mayor Lenny ang binoto ko. Oh. Akala ko, hindi magagawa ni PBBM yung kaya hindi ko siya Yes. binoto. Ang galing mo, ang galing niya itong vlog na to, nakakatuwa. Kita mo, mula sa kakamping yan na malawak ang utak. Di ba? Kasi, may duda yung mga kakamping. Gagawin ba ni BBM to? Baka ituloy niya yung Pogo. Baka ituloy niya yung EJK. Baka ituloy niya yung sa China. Yan ang mga duda ng kakamping eh. Pero ano nangyari? Lahat kabaligtaran. May bonus pa tayo. Tinapon yung betlog ni Digong sa dahig. Diba? Makakita nun. Ako hindi ko po ini-expect yun. Na itatapon ni BBM si Digong sa dahig. Hindi ko ini-expect yun. Hindi ko akalaing mangyayari yun eh. You know, Your Honor, I cannot believe until now, until this moment, Your Honor, Mr. Chair, I cannot believe that the President will proceed to take an action against Rodrigo Roa Duterte in bringing him his egg balls and kuyukot in the Hague. You know, until now, I cannot believe. Every day when I woke up in the morning, I'm still thinking about it. When I'm eating in my lunch, diner, and merienda, I'm still thinking about it. Okay? When I am with my girls in the club, we're partying, I'm still thinking about it. Aray ko. Because BBM did the impossible, the impossible dream. To dream the impossible dream, to fight without question at all. Yun lang, paus tayo eh. Pero, nagawa din naman pala niya. Oh, At na yung mga hindi ko inaasahan, yung mga inaasahan ko na akala ko mangyayari, akala ko tuloy-tuloy pa rin ng EGK. oh, Akala ko pababayaan pa rin ng West Philippine Sea. oh, Akala ko gigipitin pa rin si Senator De Lima. Oh! Alam natin pare-pareho na inosente siya. oh, Akala ko hindi mapapanagot ang mga sangkot sa korupsyon. oh, Pero nagkamali pala ako. oh. Nangyari po, Kita mo, nagkamali yung mga kamping sa thinking BBM will continue the demonic legacy of Rodrigo Roa Duterte. But they are thinking very, very wrong because our president did very, very best in order that all of us will benefit to this government. BBM proved them wrong, especially the doubters, especially the propaganda that thinking that BBM will continue the legacy, demonic legacy of Rodrigo Roa Duterte. Aray ko. Diba? Pero ngayon, tingnan nyo, inalis ang Pogo, tumayo sa China, oh, binigyan ng istusya ang EJK, oh, diba? po yung mga bagay na gusto kong mangyari at yung mga ayaw kong mangyari ay Oh. hindi naman nangyari. Although hindi naman lahat, no? Pero nagpapasalamat pa rin ako at na-appreciate ko dahil yung mga hindi ko inaasahang mangyari na gusto kong mangyari sa panahon ni PBBM ay nangyari. At yung mga bagay na ayaw kong mangyari na akala ko yung mangyayari ay hindi nangyari. Kagaya niyan, si Duterte, nakulong. Isa yan sa gusto kong mangyari. Oh. At nangyari naman Oh. sa panahon ni PBBM.
Akala ko, poprotektahan niya si Duterte. Mali pala ako. Hindi pala niya pinoprotektahan. Di ba? I repeat, Ram J, the doubters. Slang, man. Can you imagine that? The doubters, the kakamping doubters of BBM has, changed their mind and really amazed by the outstanding job that BBM did for us. And then there is some dilawan like Christian Esguerra, Shelo Magno, and Bloodcaster that they are destroying the credibility of our beloved president. And you are thinking that we, as Begador, will allow it? Do you think we will allow you to destroy the credibility of our beloved president? We will not allow you to destroy our beloved president. Okay? Until 2028, this administration is protected by antivirus. Hi friends and not friends and not friends. Di ba? Ano mo ba yun? It wasn't me. 2028, may antivirus to, boy. Oh. Hanggang 2028, may antivirus si BBM. Aray ko. Shoutout si Reza Force, Ardian. Hoy, tawa kayo ng tawa. Mami Irene, magpagaling ka, Mami Irene, ha. Mga kababayan, pagdasal natin si Mami Irene. Siya po ay nasa malubhang kalagayan. Mami, magpagaling ka. Daddy, kapit ka lang yan, Daddy Armin. Siya po ang aming BMB family. Ganon din kay Mami Bengay. Stay strong, Mami Bengay. Akala ko, poprotektahan niya yung mga kaalala ni Duterte. Hindi niya papanagutin. Mali pala ako. Hindi niya pinoprotektahan. Yung po kasi ang isa sa kinatatakutan ko at worry ko noong 2022. Sabi ko, nako, baka maging protector si PBBM or baka palampasin niya, palusutin niya ang mga nagwawalang hiya sa mga Pilipino. Pero hindi pala. So nagpapasalamat po ako doon. Kahit pa paano naman sana, ma-appreciate niyo yun at ma-realize niyo yun at maalala niyo para hindi na kayo gumagamit ng mga salitang offensive sa mga sumusuporta kay PBBM. Sana makita nyo rin, kung meron kayong gustong ibatikos or batikusin sa pamamahala ng PBBM, para hindi na kayo gumagamit ng mga salitang nakakainsulto at offensive, sana alalahanin nyo rin yung magagandang bagay na nangyari at nagawa niya para nagiging maingat kayo sa pagsasalita. Dahil yan po, kapag po nagbitaw ka ng salita, kahit isang salita lamang yan, pag yan ay offensive, maaring mag-create po yan ng samaan ng loob at gulo. At nakita po natin ang nangyari. No? Gusto ko na po tayong mag-move forward na at mag-move on. Kasi mabigat po sa damdamin at masakit po kung puro away at gulo at samaan ng loob. Huwag po tayong gumaya sa kampo ng mga Duterte, ng mga DDS na yan na lamang po ang inatupag sa buong buhay nila. Hindi po talaga tayo magiging magkakasundo niyan kung babalikan natin ang nakaraan at kung hindi tayo magiging maingat sa mga sinasabi natin sa social media. No, sana i-consider natin na mga kapwa Pilipino natin yan, kahit magkaiba tayo na sinusuportahan, kapwa Pilipino natin yan, bumatikos ng may pagrespeto at naaayon pa rin sa ikauunawa at yung tipong katanggap-tanggap na parang kahit sabihin mo na binabatikos mo, mauunawaan ng mga supporter na okay lang yun kasi tama pa rin naman yung sinasabi niya, may punto, may pagrespeto,
At makakatulong yan kay PBBM para mas mapagaling pa niya, mapaganda pa niya ang nalalabi niyang 2 taong pamumuno. Diba? Sana lahat ng kakamping ganyan po yung pag-uutak. Okay? Diba? I hope that some, okay, some, not all of them, some of the kakamping, will think about it that the BBM has been great to all of us. Okay? The president have been so much, so much, what do you call this, dedicated to the Filipino people. Because we cannot find another president like this who really designated his heart to every one of us. Okay? Because this president is really thinking about us, knows how to take care of the people, especially Filipino people surrounding him, and that's Bongbong Marcos. Okay? Don't listen to Dilawan. They are, oh my God, stupid. Aray ko. No? I'm sure matatanggap po yan ng mga loyalists. Pero kung ikaw ay nagsalita na ng hindi maganda, insulting, ad hominem, profanity, kagaya ng ginagawa nila Eloy Bugris, Oh, at ng 10 pa si na- Eloy Bugris po, alam nyo ba? Dumako muna tayo kay Ernie Barong. Mga kabarong, alam nyo mo ba na si Eloy Bugris, ang puday niya ay naka-brush up. Aray ko. Sa sobrang laspag ng puday ni Eloy Bugris, kasya ang 12 tubo. Aray ko. At yan na naman po ang kaalaman dito kay Ernie Barrow. Aray ko. mga bastos, walang respeto Oh, na mga DDS kay PBBM, syempre mau-open po ang mga supporter ni PBBM, syempre. ang mga pro-government, mau-open po, no? So maging constructive, may pagrespeto at may konsiderasyon sa ating pagsasalita. Hindi naman po bastos si PBBM eh. Hindi naman po siya kagaya ni Duterte na palamura, palaaway, walang respeto sa babae, Oh, walang respeto sa mga Pilipino, ginagawang katawa-tawa ang mga Pilipino, ginagawang joke ang mga sinasabi. Hindi naman po ganun si PBBM. oh, kita mo? Buti pa to eh. Shoutout kakamping ka. Shoutout sa'yo. At ang mga kababayan, lagi po natin tandaan. May iwan po ako sa inyong Bible verse. Okay? Dahil Sunday po ngayon, tayo po ay magba-Bible verse. Aray ko. Asan na yung Bible verse? Bible verse, pasok! Sunday po ngayon, tayo ay magba-Bible verse. So, sa Roma 13:1, ang bawat kaluluwa ay pasakop sa mataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos, at ang mga kapangyarihan niyaoy hinirang ng Diyos. Magpasakop kayong lahat sa mga namumuno sa pamahalaan. Ano po ang sinabi ng talata ng Biblia? Saan tayo dapat magpasakop? Sa pamahalaan. Magpapasakop lang po ba tayo sa mga Duterte? Hindi po. Magpapasakop ba tayo sa mga Dilaw? Hindi po. Magpapasakop tayo saan?
sa pamahalaan. Bakit tayo magpapasakop? Sapagkat ang lahat ng pamahalaan ay nagmula sa Diyos. Saan po, mga babayan? Saan po nagmumula ang pamahalaan? Ang pamahalaan ay nagmumula sa Diyos. Sa tao po ba ang pamahalaan? Hindi po. Sino po ba ang bumasbas sa pamahalaan? Ang ating Panginoong Diyos. Aray ko. Diba? Idugtog po natin. At siya ang naglagay sa mga namumuno sa kanilang katungkulan. Sino po ba ang naglalagay ng namumuno sa pamahalaan? Ang Diyos. Ano? Oh, sino ang naglalagay? At siya ang naglalagay sa mga namumuno sa kanilang katungkulan. Oh, mga kababayan, mga karayuma, ito pong Sunday's Bible verse natin, mapagkaalaman niyo po na ang pamahalaan po ay ang nagtatalaga. Sino po ba nagtatalaga? Ang ating Panginoong Diyos. Anong tagubilin ng ating Panginoon Diyos? Lagi tayong magpasakop. Diba? Lagi tayong sumunod. Dahil ang pamahalaan na yan ay basbasado ng Diyos. Kaya mga babayan, ha, ito pong ginagawa ni BBM, basbasado ng Diyos yan. May magtatanong dyan, mga kababayan. May magtatanong dyan, Yolo. Bakit gano'n? Si Duterte ay naging pamahalaan naman at naging gobyerno. Basbasado rin ba ng Diyos yan? Aray ko. Oh. Tama? Gusto nyo ba isang kasagutan, mga kababayan? Kung sinasabi mo na ang pamahalaan, na ang gobyerno ay basbasado ng Diyos, si Duterte ba binasbasa ng Diyos? Gusto nyo ba malaman? Upang maging safe sa tamang tao, ito ang dapat mong gawin. First step, second steps, helmet. Sabi nanay ko, hotdog, ang binili mo potlong, tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? Di ba? Gusto nyo ba malaman? Type alien. Kung gusto nyo malaman, alien. Type alien. Siyempre, marami pong magtatanong dyan. Kung sinasabi mo na totoo yan, sinasabi mo dyan na basbasado ng Panginoon ng gobyerno, ba't si Digong? Basbasado rin ng Diyos yun? Oh. Di ba? Yung kay Digong po kasi, ang pangyayari dyan ay nakatulog. Aray ko. Kaya po, ang nangyari dyan kasi, kaya po napakanta si Gary B, natutulog ba ang Diyos? Yun. Yun yan. Nalingat yung Diyos doon. Kaya anong ginawa? Kaya ano pong ginawa? Nung nalipungatan, ikinulong sa dahig. Alien! Alien!
taong bayan, hindi